Hello, magandang araw po sa inyo mga brad. Welcome na muli sa ating YouTube channel sa WinPH channel. Please subscribe and comment down below kung ano pa po yung gusto nyong topic related po sa usaping kalakal o mga pangunahing pwedeng ibenta sa junk shop. So for today's video po mga brad ay patungkol po ito sa mga lumang pako, kalawangin pako, mga tiko-tikong pako o anything, mga D1, D2, D3, D4, umbrella nail ay pwede pong ay binibili po ng junk shop ito at may value din po siya per kilo. So depende po sa inyong location kung nasa magkano po yung price per kilo ng mga pako. Pero dito po sa amin, dito sa part ng Sorsogon ay binibili po ito katumbas po ng presyo ng yero. Which is ang presyo po nito dito sa amin, 7 pesos po ang kilo. So ang ginagawa po natin pag may nagpapakilo sa atin ay binibili lang po natin siya ng 4 pesos para may 3 pesos din po tayo per kilo. So yun na nga, kailangan nyo rin pong i-classify kasi minsan may mga pagkakataon po na may nakahalong bakal. So i-separate nyo po yung bakal at dapat po ang pako na ibebenta nyo po sa junk shop ay malinis, wala yung mga plastic. Kaya kinaklasify po natin siya ng ganyan. Gumamit lang po kayo ng mga gloves o guantes para sa ganun ay maproteksyonan po nyo yung mga kamay kasi may mga, syempre, kalawang, karaniwan po sa kalawang ay mga tetano. So mas maganda na maging maingat din po tayo sa paghawak ng mga ganyan pako o pagka-classify. Kasi minsan may mga nakahalo dyan na aluminum. Kahit po kalawangin siya mga brad, basta ilagay nyo lang po sa isang lagayan. Yung sa akin po kasi ang pinaglalagyan ko dyan is sako. So yung iba naman po yung tinatawag na timba na makapal. So doon nilalagay, saka po nila inilalagay din sa sako pag i-deliver. So you can just imagine, no? Nagkalat lang po yan kung minsan sa ating bahay, baka mas mainam na dalhin niyo na po sa junk shop. Pero kung wala pa po kayong idea, kung binibili yan dun sa malapit sa inyo, mas makakabuti po kung pumunta po kayo sa pinakamalapit na junk shop sa inyo at i-canvas nyo na rin po kung nasa magkano po ang kilo. So yung mga nagpapalit po ng mga bubong, syempre karaniwan dyan yung mga umbrella nail, yung mga D3, D2. So instead po na itapon po ninyo, mas makakabuti na dalhin nyo na po sa junk shop. At kahit po papano ay makaka-accumulate din po tayo ng extra income at makakadagdag na rin po sa inyong puhunan kung kayo po ay nagninegosyo. Tandaan na kahit po sentimo lang yan o piso lang yan, basta meron na pumapasok, maging okay na po yan, kumbaga nakakadagdag na rin po yan. Tsagaan lang din po sa pag ng pako kasi minsan pag nagkala-classify talaga mano-mano rin po yan para malinis po talaga ng ating i-deliver. So kung kayo po ay may mga pako dyan guys, mga brad, see to it na ipunin po ninyo at hingin niyo po sa mga kapitbahay para makatulong na rin po tayo sa pagre-recycle. Maraming salamat po.